Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Magandang gabi po. Nagpapatuloy ang Kilos Pronto. Kasama po natin ngayon si Shannon Mayo at ang dalawa pang graduates ng AMA University, Quezon City, batch 2013 and 2014 para humingi ng tulong. Ang kanila pong reklamo, hindi pa raw maibigay sa kanila ang kanilang diploma at transcript of records. 2013 pa daw nila ito ni-request. Ano? So sorry. Okay. Shannon, magandang gabi. Gayon din kay Jessa Carandang at kay Katrina Halasco. Good evening. Good evening po. Kwento niyo sa amin yung problema. Kami po ni Jessa ay batch 2013 po and nag-request po kami right away po ng aming TOR and diplomas kasi kailangan po namin for employment. Opo. And then, kompleto naman po kami ng requirements, paid naman po kami ng graduation fee of course po, right? And then, nung sinabi po namin that around May, since graduation namin is May, and kailangan na po namin, hindi daw po mabigay kasi po sabay-sabay nga daw po kami magkakabatch na humihingi. Ano yun? So, try daw po namin after 2 months. And then we tried po, pumunta po ulit kami. And then, ayun po, ang kanilang reason is nagbago daw po sila ng system. So, hindi nila matatransfer yung grades namin to their new system. So, kung tutuusin nga, simpleng hinaing to kasi ako kakahingi ko lang ng transcript of records no, sa Ateneo. Parang 1 linggo lang nakuha ko na. So kayo, umaabot na ng 3 taon? Opo. Okay, so nagbayad kayo ng 7,000 piso para dito kasi kasama na to sa graduation fee. Overall, yes. Overall. Kailan kayo huli nag-follow up? Last year po, we tried re-request. Kasi po, winala daw po nila yung original naming requisition. Nawala. So, another request form, another hinanap nila yung original na requisition form which is pinakita namin with signatories of mga deans, yung mga nasa head, opo. And then, nagtanong pa po sila and they even ask for a grad pic po. Okay. Anong mga problema ang sumusulpot dahil dito sa kawalan ng transcript of records at saka yung itong ang diploma nyo? Opo. Nung pinuntahan po namin personally, and then we even ask for our parents' help din po since baka po na nabababaan sila sa amin since students, parang student pa rin kami doon. Akala nila ganun-ganun lang po. Sabi po nila, nagbago na naman daw po sila ng system. Pero very ironic itong school, anong eskwelahan nito? AMA. Dapat nga high-tech kayo, di ba? High-tech sila dahil computer di ba? Saan tong branch nyo? Sa main po, sa Project 8 po. Okay, Project 8. Nagre-ring po yung telepono ng AMA pero hindi po sumasagot yung aming pong kinokontak doon. Nakausap yung register kanina off-cam, bawal daw po sa protocol nila na makipag-usap sa media. Okay. Anong kalokohan yan? So nagbayad itong mga ito. Ilan ba kayong nagko-complain? 3 kayo ngayon, pero sa tingin nyo, how many are you? Around 100 po. Kita nyo naman. In our batch po alone. Ama, anong ginawa nyo? Bakit ganun? Ano? So kung ito nangyayari sa Project 8 branch, I think nangyayari din to sa ibang branches. Ano sa tingin nyo? Sure po. Okay. Alam mo, Nika at saka Alex, ang malungkot dito, sabi mo nga, they're in the business of computers. System ang pinag-uusapan. Sila pa ngayon, parang nagsasabi na parang, huwag kayo mag-aaral dito. Kasi hindi magandang sistema namin. Sa system pa lang, palpak na. Pero, Nika, kaya ngayon, gusto nating alamin kung ano ba yung pwedeng aksyong gawin ng CHED. Kasama po natin ngayon para kilos prontong aksyonan ang reklamo. Nasa linya po si Attorney Julito Vitriolo, ang CHED spokesperson. Magandang gabi po, Attorney Vitriolo. Si Nika Cleofe Alihar po ito. Ay, magandang gabi sa inyo lahat at sa inyong programa.
Opo. Yes, Attorney Vitriolo, sa tingin ko narinig nyo na po yung complaint po ng ating po mga estudyante na 2013 pa nag-graduate, meron pa nga, hindi na dito sa kasama namin, pero 2010 pa nag-graduate, hindi pa rin po nakukuha yung transcript of records tsaka diploma. Ano pong aksyon ang pwedeng gawin para po mapabilis po itong prosesong ito? Dahil ang AMA po medyo hindi po nagagawa ang kanilang dapat gampanan. Well, unang-una, ayon sa ating regulasyon at sa batas, within 30 days, kailangang may release lahat yung mga records, mga diploma, TOR, as long as wala namang obligasyon ang mga estudyante sa paaralan, So, sobrang tagal na yan at actually, may baka magkaroon ng cause of action dyan ng mga bata, kanilang mga magulang, kung hindi ka agad matugunan yan, So, ang aking pinapayo, siguro dumulog ang mga bata sa aming tanggapan para mapatawag natin itong representatibo ng mga ng paaralan para kung wala naman ibang valid reason, pa-release natin yung mga dokumento ng mga concerned students. Attorney Vitriolo, pwede po bang puwersahin ang AMA to issue the TOR and the diploma? Yun nga, sa batas kasi within 30 days, kailangan i-release yan, kung wala namang obligasyon, ilang days na ba si student? 2012? Lahat naman, clear na, within 30 days yan, ayon sa batas, yung Education Act of 1982 at sa MORFE, yung ating Manual of Regulations for Private Schools, kailangan labas yan. So, siguro, susulatan natin sila o patatawag para ipaliwanag kung bakit hindi nire-release. Attorney, si Ben Tulfo. Pwede ba nating magawa ng kilos promptong aksyon within 30 days na makukuha nila kasi yun yung kapangyarihan ho ninyo bilang the Commission on Higher Education. Oo naman. Kaya ang aking mungka siguro mga bata i-refer nyo sa amin para within the week ma-action ang agad natin yan. Ito, Attorney, si Alex Santos po to. Attorney, pwede ba ho, ang violation to mukhang hayagan pong violation ito ng eskwelahan, May ano ba ho na pwede ba hong masara itong eskwelahan nito dahil dito sa violation na ito? Well, depende yan, kasi kung halimbawa wala namang valid reason, sabi ko nga, maring liable sila, ang estudyante pwedeng mag-file ng damage action dyan or other action para maproteksyonan yung kanilang karapatan. On the part of CHED, pwede nating maimbestigahan yan and depende kung anong lalabas sa anong findings, may karampatang penalty. Pero ang importante ngayon, kailangang may release ka agad ng wala namang sa amin dito, sa amin na attorney dito sa Kilos Pronto, ayaw namin na pamarisan sila ng iba pong mga paaralan. Kung kaya't ang gagawin po ng Kilos Pronto team, sasamahan po ito pong mga complainants dyan po sa tanggapan ng CHED. Tulungan niyo po sila, Attorney Vitriolo. Opo, yun naman. Alam mo, natatanda ko yung mga nire-refer ni Ben, in action natin pirmihan. Maraming salamat po. And maraming salamat, Attorney Vitriolo. Thank you also kay Shannon Mayo, Katrina Halasco, Jessa Carandang, sa inyong pagdulog dito sa Kilos Pronto. Drastic na talaga to. Dito na kayo pumunta para lang sa TOR at diploma. Imagine ninyo yan. Sasamahan kayo ng Kilos Pronto team. Pupunta tayo sa CHED. Bukas sa bukas. Meron na kayong mga transcript of records. Bigay na yan. Dahil ang tagal nyo nag-graduate. Maraming salamat. Bukas po ang tanggapan ng Kilos Pronto para sa panig ng AMA.